Yung mga handa natin tuwing may birthday, masasarap, di ba? Paulit-ulit natin tong kinakain pero tuwan-tuwa tayo tuwing natitikman natin sila. Meron palang restaurant na nagsaserve ng Filipino party food pero nasa diner setting. Kailangan ko tong matikman at ma-experience. Madali nyo mahanap to kasi parang may party agad mula pa lang sa labas. Nasa 3rd floor to ng main building ng SM North. Ito yung Happy Birthday Food Center. Pangalan pa lang, huling-huli na yung kiliti natin dito. Ang meron sila dito, para ka talagang nag-attend ng birthday party. May hot dogs, may ice cream, may cake. Siyempre, merong fried chicken at hindi mawawala yung Pinoy spaghetti. Yun ata yung pinaka-importante, no? Yung dalawang huling sinabi ko. At meron pang iba, kaya simulan na natin yung tikiman. Ang saya naman dito, talagang in-experimento ko, birthday ko talaga, totoong birthday ko. Tapos, may loot bag. Galing ano? Benta sa akin yung konsepto nito birthday. Ang kulit ng pangalan, Happy Birthday Food Center. Pero bago mawala yung lutong, pwede ko ba ASMR na tong fried chicken? Parang ang ganda ng sa mata ko, para siya yung nakita ko nung bata ako yung Tom Sawyer's fried chicken sa Cubao. Parang gano'n na itsura niya. Tikman natin Sarap ng lasa nun. Sarap. Hindi lutong yung game niya. Kasi hindi marami yung starch na nakapaligid sa kanya. Pero ang sarap. May kalasa ba siya? Hindi ko pa masabi sa ngayon. Pero parang crossover siya. Parang hindi siya Pinoy fried chicken. Parang siya yung mga diner style fried chicken. Mga ganon. Mala-mala Popeyes. Pwede kong sabihin Tom Sawyer's yung bata ako. Sarap yung fried chicken nila. Dapat lang siguro dahil yun ang essential sa birthday. Habol ko na rin itong spaghetti habang mainit-init pa. Ang sarap talaga ng chicken nila. Sana ma-maintain nila yung quality nito dahil baguhan pa lang din sila. Yun ang wish ko. Gusto ko. Nope. Obviously, makeso siya. Dahil sa nakita nyo kanina na in-spread ko na. Ang sarap talaga ng Pinoy spaghetti, no? Na hindi mo ma-explain sa ibang lahi na, ewan ko ba, parang pag kinakain natin to, tumuntuwa yung pakiramdam mo Ang sarap nung lasa Yung hotdog na ginamit, yung pulang hotdog na yun, yung tamis, at yung noodles maganda dito, hindi yung malabsa. Tama naman yung luto. At saka creamy dahil dun sa keso. Nasarap yung dalawa na yung natitikman ko. Parang birthday nga yung feel. Sobrang okay dahil masarap yung spaghetti, masarap yung chicken. Kagatan ko ulit Hindi ko alam kung ano uunahin ko. Ilagay ko na nga ito sa gravy. Yung fried chicken nila, meron talagang sariling identity. Wala tong kalasa Gusto ko yung butter nila. Pepper and salt. Masarap. Yung luto ng chicken, juicy pa siya. So, yan yung chicken Malutong talaga yung Uy. Ito breast part na to. Tingnan natin yung loob niya. Ang init Steaming hot yung Talagang juicy talaga siya. Wala akong masabi. Perfect yung pagkakaprito. Walang mapula-pula. Hindi matigas. Yun ang importante. Agatin ko na medyo malaki-laki. Ang lambot. Masarap nga yung fried chicken sobra. Para sa akin, sobrang gabum nun. At naghihintay lang to ng tamang pagkakataon para madiscovery ng maraming tao. Malaki ang potential nito para maging malaki. Masarap talaga to. Shot ulit ng spaghetti. Ang kapuna-puna dun sa Pinoy spaghetti nila hindi grated cheese yung ginamit. Medyo naintriga ako dito. Sarap. Cream in every bite. Yun yung malalasahan mo. Dito pa nga sa ngipin ko ngayon nasa harap. Sobrang satisfying. Crucial yun, yung unang dalawa na yun. Kinlame nila sa pangalan, kinlame nila yung happy birthday. Dapat masarap yung spaghetti. Dapat masarap yung chicken. Check. Tapos ikikwento ko lang yung meal na in-order ko.
birthday meal number 1. May 2 piraso na nun chicken. Kaya ako umorder talaga noon. Tsaka kakaiba dito, may hardinera. Talagang Pilipino-Pilipino yung dating yun. Diner pero Filipino. Kaya ako umorder na hardinera meal. Kasi sabi ko gusto kong kainin yung chicken ko ng may rice. May rice na pala ito. Yung meal number 1. Tapos dahil nga Pinoy na Pinoy, meron siyang lumpia Shanghai. So okay, bite size yung lumpia Shanghai dito. Tikman natin. Sarap yung sauce. Bihira to magkakasama sa meal eh. Meron ng kanin, may spaghetti, may fried chicken at may lumpia pa. Sobrang decente. Kainin ko with kanin Masarap yung timpla ng meat. Hindi makinchay. Unique eh. Unique yung lasa. Pag natikman mo, unique yung lasa ng Shanghai. Panalo, ang sarap nitong meal na to. Kasi 2 yung manok eh. 2 medyo maganda yung portion ng manok. Masarap yung lasa. Solve na solve ka dito. Hindi ito mahal. For what it is. Yan sasabihin ko tutuwa kayo dito. Ganda rin ng pansit. Yan Parang may mga tengang daga pa. Tama. May tengang daga. Ang ganda ng kulay ng mga wood ear mushrooms. Parang may giniling. Hydrated na bihon. Mukhang masarap Ito nilagay ko na lang to dahil gusto kong sabayan ng lumpia Shanghai. Pero promising to. Tikman natin. At tama si Mrs. Dizon Wakshan japchae. Yung Korean na pansit nila. Tikman natin. Well hydrated. Sarap. Solid to. Sobrang nagustuhan ko. Masarap na masarap. Subukan natin with Sobrang bagay. Hanap yung curated talaga to para sa masarap na birthday experience. Any time of the year, kung gusto mong birthday experience, madi-deliver nila. Masarap. So far, lahat ng natitikman ko. Masarap yung bihon na gamit nila. Hindi nagbe-break. Kumbaga, isi-slurp mo yung ganun. At saka yung sahog. Napakasarap. Taingan daga o wood ear mushroom, soy sauce, ano pa ba? Hindi ko alam kung may chicken pero meron nga siyang giniling. Ang sarap niya kainin talaga. Pansit na pang-ulam sa kanin, parang ganun. Sa opinion namin ni Mrs. Dizon, ito yung underrated bida sa restaurant na to. Kasi napakasarap niya at hindi ata ibinibida. Kasi side order lang siya. Yung lasa niya, Pinoy na Pinoy yung timplada. Hindi Chinese, pero pansit ulam nga talaga ang dating nito. Ulam na masarap. Ito talaga yung bonus o kaya kumbaga magandang reason kung bakit mag-spark ng curiosity nyo. Kasi diner itsura pero may hardinera, di ba? Pinoy. Ang ganda rin naman nung presentation. Tingnan natin yung itsura niya. Parang embutido rin yung itsura. Ganun naman talaga ang hardinera. Pero may mga burn siya sa labas. Para may mayard na. Tikman natin. Masarap to sa kanin, sigurado ko. Comforting to. Tikman natin to hardinera. Okay. Masarap siya. Para siyang merong semblance ng lasa ng menudo. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kasi hindi ko alam kung may mga pickles pa to sa loob. Pero pang Pilipino siya. Ang sarap niya sa kanin. Ito yung Pinoy meatloaf Meatloaf natin to. Yun na yun yung lasa niya. Saka masarap na may sunog. Hindi naman siya yung overly na, wow, sobrang sarap. Pero nakakatuwa na meron. Saka makakabili ng hardinera sa mall o kaya sa kahit saan. Na para ka talaga nag-attend talaga ng availability nito. Para kang pumunta sa isang bahay at naki-attend ka ng party. Parang ganun yung dating, uy, may hardinera, bonus. Habol ko na rin to. Additional order. Pag may birthday, may hotdog. Tapos, iba sa hotdog. Birthday hotdog kasi merong, may marshmallow sa dulo, di ba? At saka hindi maliit na hotdog, jumbo hotdog. Ang clincher dito, hindi mahal. Kaya, pag umorder ka na, di ba, mag-extra ka na nito. Ito yung mati, kumbaga sa iba, sa mga burger joints, nagfa-fries. Ito, parang hotdog yung sides mo.
Pati marshmallow, masarap. Basic, super sarap. Ano yung Pinoy hotdog eh. Okay. Ako, mahilig ako sa macaroni kaya din namin to in order. Gusto ko siya inuulam sa fried chicken. Pero, merong grilled cheese pimiento. Diba? Kumbaga sa ibang diner, grilled cheese. Ito, cheese pimiento. Tapos yung labas niya, tingnan mo, yung parang powdered sugar. Maganda na itsura eh. Grilled siya, pan-grilled. Tikman natin. Ang galing nung parang pimiento. Pwede pala yun, no? Subukan natin. Yung set naman na to parang crossover na merienda o kaya breakfast ng datingan. Nag-work siya na may asukal, ah. Kasi may butter yung pinagprituhan. Napakasarap na ng tinapay din na gamit. Okay, nakakagulat na nag-work yung pimiento, asukal, butter, pero maganda kasi yung bread. Kaya bagay sila magkakasama. Tikman natin ang Pilipino mahilig sa macaroni. Game. Tama, malamig, ang sarap. Sapul ako sa lasa ng macaroni nila. Sarap. Makeso na naman, may mga ham. Rich yung feeling na itong macaroni nito. Sarap, taga, isa pa. Ano kinuha nila? Ang gustuhan ko, sa utak ko, parang may onion to, kaya nasasarapan ako. Kung konti lang inilagay nila pero nalalasahan ko, yun yung macaroni na gusto ko eh. Parang bitin pag konti yung spices na nilagay. Hindi naman ito mga pepper pero ang sarap ng lasa. Makeso. Ito nga pala yung combo niya. Itong sandwich na to. At yun na naman yung magic. May magic to lumpia siya ngayon dito eh. Papalabasin mo lalo pag sinawsaw mo. Okay yung tikim adventure dito eh. Sari-saring set meals pag halu-haluin mo na lang para iba-ibang tikim experience. At meron din silang meals para sa mga estudyante lang. Pakita nyo lang ID nyo. Tatlong process. Okay siya. Gusto kong subukan to. Fried chicken at macaroni. Paborito ko kasi to eh. Ewan ko kung maraming may gusto nito. Siguro naman saan ba natin to ginagawa? Sa Kentucky, sa Goldie, sa Davao. Basta yung mga chicken places na may macaroni. Parang enjoy ako gawin to. Pag talaga nito. Ang feeling ko para talaga akong nasa chicken diner heaven kasi meron spaghetti, may macaroni, at masarap din naman yung kanin nila, pati pansit. Para sa akin, sobrang sarap. Treat. Parang tinreat ng sobrang sarap na luto sa birthday mo. Ganun yung dating. Mahilig kasi ako sa pritong manok at mayonnaise. Yun. Kung tinatanong nyo, baka sabihin nyo, ba't anong trip mo sa macaroni? Baka natutuwa ako sa lasa na yung prito at mayonnaise. Tuwan-tuwa ako. Plus, acquired taste ata yun. Kaya, yun nga, kahit sa Kentucky ata may macaroni. Natutuwa ako doon. Kahit sa Tropical. Kaya ito, natutuwa ako na meron sila at marami yung portion ng macaroni nila dito. As in, hindi ka mabibitin. So sa lahat ng in-order ko, parang tuwan-tuwa naman talaga ako. Order pa ako ng cake, last ko titikman yan. At pag birthday nyo nga pala, may libre kayong soft serve. Yun yung kukunin ko last. Diba? So may pabonus pa. But wait, there's more dun sa pabonus nila. 125 lang magiging refillable na nga pala yung drinks nyo dito. Kaya sinulit ko na rin yung pag-order ng Coke. Game, tikman natin yung cake. Sakto lang yung size niya, no? Kaya to, chocolate ata. Ube. Ube ba to? Chocolate. Labo ng mata ko, no? Chocolate cake. Okay, tikman natin to. Tapos may mga birthday sprinkles pa. Happy birthday. Masarap. Matamis. At lasang birthday nga dahil sa sprinkles. Basic lang siya. Bonus siya. Nakakatuwa siyang kainin. Ito gusto kong tikman din. Yung kanilang soft serve. Natin na. Mabigat sarap. Mangga. Pinoy na Pinoy. Oo nga naman. Hindi chocolate, hindi strawberry, mangga. Ano kaya to? Buong taon kaya ganito kaya yung flavor nila. Officially, nagulat kami dito sa lugar na to.
At sana ma-maintain nila yung quality kasi okay na okay. Kumbaga isipin nyo yung paborito nyong ino-orderan ng manok at saka ng spaghetti, tapos ilagay nyo sa diner setting. Ibig sabihin inangat ng kaunti, ginawang mas masarap. Ito yun. Kompleto. Kulang na lang yung payaso. Pero ang galing may cake. Ang galing talaga ng konsepto nito. May cake, may chicken, lumpia, hardinera, may macaroni. Galing. Talagang what a concept. Tapos lasang Pinoy. Para sa atin to. Solid to. Nagulat ako dito sa mga natikman ko dito. Sana matuwa rin kayo. Kumbaga, birthday yung ano nyo, birthday yung mindset. Hindi yung restaurant, diner, birthday at matutuwa kayo sigurado.